Kuya Mark, meron bang tinatawag na, o kailan magiging valid yung isang bigamous na kasal? Yes, alam mo ba na bigamy as a rule, void yan. As a rule. But there is such thing as valid bigamous marriage. As a rule, pag bigamy, pangalawang asawa ka, void yung kasal mo. Bigamy yun bigamous marriage. But there is such thing as valid bigamous marriage. Ano yun? Number one exception sa valid bigamous marriage, Muslim brothers natin. Sharia law. Sharia law, pwede magpakasal ng pangalawa, pangatlo hanggang apat yata pwede yan Basta kaya ng lalaki na gampanan ang kanyang obligasyon bilang isang asawa. So kung hindi kaya ng lalaki, hindi ka pwede magpakasal ng pangalawa, pangatlo, pangapat. Kasi hindi mo nga kayang buhayin yung first wife mo, how much more kung may second wife ka pa, how much more kung may third wife ka, the more worse kung may fourth wife ka pa. So pwede lang yan kung kaya mong gampanan ang obligasyon mo, pantay-pantay sa first family, second family, third family, and fourth family. Yun ang sa under Sharia law. First, yun tinatawag, that is the first exception of the valid bigamous marriage. Second, valid bigamous marriage, yung tinatawag na pumasok ka sa second marriage mo after the judicial declaration that your first marriage is void ab initio. Yan, pwede ka nang pumasok sa isang pangalawang kasal. Yung tinatawag na after the judicial declaration declaring your first marriage void. Third, may third pa. After the judicial declaration declaring your absent spouse as presumed dead. I-presume dead natin ang asawa mo kasi hindi mo na nakita ng ilang taon. Nag-awol. Awol, okay? Absence without leave. Nawala ang asawa mo bigla. Parang bagay pala, nawala. Para sundalo, nag-awol. Nawala. May nawala. Lost and found. Lost and found? Lost and found. Lost and found. Ayun. So, nawala ang asawa mo ng ilang taon. So, kailangan ba't hindi automatic yan? Kailangan pa rin ipa-declare mo sa court na ang asawa mo nawala. Ipa-declare natin as presumed dead. Yan. Pwede ka nang magpakasal ng pangalawa. So halimbawa, yung mga nakikita natin sa teleserye na bumagsak yung eroplano. Yes, tapos hindi natagpuan yung bangkay. Oo, yan. But may tinatawag na bangkay, nawala. Tapos nag-amnesia lang pala. Nag-amnesia, tapos na-in-love doon sa anak ng isang fisher fox. Mangingisda. Kasi maganda doon sa dagat. Sexy doon sa isla. Naging sirena. So, na-in-love siya doon. Ilang taon, nagpakasal sila, nagsasama sila. Tapos, alam mo yung story ito? Sharon Cuneta. Ang title, anong title? Una Kang Naging Akin. Starring Robin Padilla and Kiko Cuneta. Pangilinan and Sharon Cuneta. Una Kang Naging Akin. Ang title, gano'n. Kasi nagka-amnesia yung lalaki. Then si Sharon, siya yung anak na mangingisda yata doon. Sa Una Kang Naging Akin. So, yun ang story. So, ang tanong, kasi pinadeclare mo sa court na yung first marriage is void. Your first spouse, yung asawa mo is presumed dead. Kasi nawala yung asawa mo ng ilang taon, tapos nagpakasal ka ng pangalawa, what is the status of your second marriage after the judicial declaration that your first wife is presumed dead? Ang second marriage mo is valid. Valid, but may condition. Valid until your first wife will reappear. Pag mag-reappear ang first wife mo, ang gagawin lang ng first wife mo is mag-file lang ng affidavit of reappearance. Tapos yung affidavit of reappearance, i-submit doon sa local civil registry kung saan ka nagpakasal ng pangalawa. Yung second wife mo, o yung second marriage mo maging void. Yun lang ang exception ng bigamous marriage. So, therefore, kahit na nawala ang asawa mo, nagpakasal ka ng pangalawa, yung second wife mo, yung second marriage mo, maging valid. Subject to the exception, subject to the rule, na yung first wife mo hindi lumitaw. Pag lumitaw yon, yung second marriage mo maging void.